Na lang pala natin sabihin yung brand. Tsaka na lang pag may sponsor. Ay, may free show din pala kayo dyan eh. May nakakita sa akin na gumagawa nito. Okay, brad, nakakita ako dito. What is up everyone, John here and welcome back again to my channel. So for today's video guys, pupunta tayo sa SM Mall of Asia and go full Filipino by trying La Fiesta, largest Filipino buffet. Largest? Totoo ba? Sige, subukan natin yan and let's see what La Fiesta has to offer. Tara, food trip pa na! Okay guys, on to our first plate. We're doing all meat first. Doon tayo sa roast station nila. So, yung roast station nila, meron doon beef. Tapos may dalawang klase ng pork. Yung pork liempo, yung bali roll lang siya. Tapos meron nung de leche. So, parang baby pig. Pero hindi pala ako nabigyan noon. Binigyan lang ako nung liempo at saka yung beef. At saka I got chicken din, roast chicken. So, try natin. Sobrang crispy guys. Ang sarap. Tapos, hindi, very faint lang yung lasa ng mga lechon herbs. Yung alam guys kung naririnig nyo, pero sobrang crispy pa rin ng balat niya. Yung nila, roast nila guys, parang medyo dry lang. Pero I don't know, tikman muna natin. Malambot naman siya. Pero hindi siya ganun ka-juicy na. Siguro ito yung dulo na part. Yung sausage nila guys, hindi gaanong kaalat. Tamang lang, curing lang ng meat. Tamis, alat. The pork is, sobrang panalo siya sa akin. Parang ito lang, kahit ito lang yung kinain mo. The whole time that you're here, sulit na siya. Very generous din sila magbigay sa, guys. Sa carving station nila. Bale guys, gumawa din ako ng sisig. Ito yung sisig nila, made to order. So meron silang sariling sisig station dito. For me parang siya, fatty siya. Pero tingnan natin kung it will work. Kasi di ba minsan pag medyo fatty yung sisig, masarap. So try natin. Okay. I think yung sisig, ikaw magtitimpla. Kasi what I'm tasting here, alagyan pala natin ng kalamansi. What I'm tasting here is talagang pure meat lang. Walang acid, walang paminta, walang asin. Just egg and yung fatty pork. Yung pork for me, parang tamang lang siya. Tamang balance of meat and fat. Actually, mas maraming fat to be honest. Pero for me, okay lang siya sa akin para sa sisig. Diba? Actually, got better nilagyan ko ng kalamansi. Guys, nakalimutan ko pala tikman yung chicken dun sa roasting station nila. Meron ako dito sa plato ko. Thai part, pero di ka na siya natikman kasi na-overwhelm ako dun sa lechon. Pero tikman natin ngayon. Right? Masarap naman siya. Pero for me, mas masarap pa rin yung alam mo yung mga sikat na roast chicken chains. I like that better. Kasi, ang natitikman ko lang dito, alat. Walang other balance of any other flavor. Wala yung tamis, ganyan, tsaka yung mga herby. Parang more on alat lang siya. At saka umami flavor na nasobrahan ng slight lang naman. At saka, being it Thai part, parang dry siya for me. Ayun. Yung roast beef pala nila guys, herby naman siya. Pero dry lang talaga. No. I think it's too dry. Siguro if anything, kailangan ng temperature control sa exposition ng mga pagkain nila. Pero guys, yung lechon talaga,
Liempo, yung liempo. Ay guys, kinuha tayo ni Baby ng lechon de leche. Kasi hindi tayo nabigyan kanina, di ba? Thank you, Baby. So, siya, guys. Ewan ko kung pwede ko siya ipakita, pero yung baby pig siya. Baby pig. So, try natin. Kinuha ko ni Baby ng liver sauce. Try natin. If it's as good as their, liempo. Okay. Yung lang nalasahan ko doon, yung sauce. Try natin yung lang, laman. Wala siyang lasa sa akin, guys. Mas malasa yung pork liempo. Try natin yung balat. Okay. Again, mas malasa yung pork liempo. Ito nga yung mas bagay sa usawan ng liver sauce. I mean, at least it's good. Hindi siya nakakaumay sa sobrang alat. Iba din na ata ako dito. As a fried chicken lover, ita-try natin yung fried chicken nila. Hopefully, I got the Thai part. Kasi hindi ako sure, pero mukha siyang breast. Hanap ko yung puwet na part na wala. Ayan. Try natin. Breading looks promising. Maganda yung pagkaka-bread niya. Pero try natin yung timpla. Alam mo yung lasa niya? Yung pangalan ng restaurant na to, La Fiesta. So yung chicken niya, parang naalala ko talaga yung mga fiestahan sa mga Pinoy barrio. Ganun yung lasa niya, guys. Hindi ko alam kung ano yung ingredients na nagpapalasa sa kanya ng gano'n. Pero yun na yun. Decent breading siya, guys. Oh. I could use a little more spice. Siguro garlic powder, chicken powder, cumin. Hindi naman cumin, paprika, ganyan. Actually, wala siya masyadong lasa. Babagayin mo talaga siya ng gravy, ng ketchup, or whatever sauce you want. Yun yung papa-elevate ng lasa sa kanya. Pero this one, wala masyadong lasa. Pero meron siya, for me, nostalgic taste na, alam mo yon, mga fiesta nung bata tayo. Oh. Okay guys, on to our second plate. Ayun, kumuha ako ng pasta nila from their cheese wheel. So, tikman natin yon. So basically just pinainit lang nila yung cheese. Parang wala nang ibang timpla. Pero tikman pa rin natin. I put oregano din. Ay wait, joke lang. Parsley lang pala yun, sorry. For garnish. Try natin. Ay, bali, wala na palang banda, guys. Pero meron naman ngayon nagko-cultural show. Parang mga naka-Filipiniana sila na sumasayaw. So, kung na-enjoy mo yung ganong take, saka dito habang kumakain. Very malapit na siya sa typical carbonara. As in, like, yung lasa lang niya is coming from the cheese. I don't know what else. Tapos, very faint lang kasi diba yung lang yun. Cheese wheel. Hindi ganun ka yung niya, yung lasa niya. Kumuha rin ako ng pizza nila, guys. Ang cute ng pangalan ng pizza nila. It's Italian pizza. So, try natin. Okay naman yung ilalim. Tamang browning. Hindi ganun kasunog. Hindi rin ganun kaputi. So, try natin yun. Yung ginamit na sauce, kind of sweet. Parang yung sweet spaghetti sauce. Very Pinoy. So, sana, Pinoy pizza siya. Instead of Italian. Hindi siya yung marinara na maalat, maasim, oregano-y. Matamis talaga siya. Perfect. But perfect yung niya. Perfect cross. Tapos yung topping, syempre hindi tinipid, overloaded siya. Gusto na kami sa cultural show, guys. Nakikita nyo ba? Ay, may free show din pala kayo dyan eh. Nakita pala nila. Guys, try natin yung lumpia nila. Sabi ni Bebe masarap kasi nauna siyang kumain nito. Pero for me, siguro kasi prinito siya ng mahaba pa and then they cut it after frying. Kaya parang medyo hindi makulay yung loob niya, hindi siya dark. Pero tikman natin. Nasaan siomay? Wala siyang lumpia, guys. You know hakaw? Diba? Parang malahakaw. Pork siomay siya. Yung timpla. So yeah, ewan kung bakit. Di ba mas mahal yun? Pero masarap pa. Parang nakakagulat lang. Pwede pala yung gano'n, no? Try nga natin minsan sa bahay. Try mo yung siomay. Baka lasa yung lumpia. Parehas yun. Di ba pag lumpia yung carrots yun, di ba? Carrots, bawang, sibuyas, Ito yung green thing. celery, Celery. slight celery. Yeah. Uy, kumuha din ako ng beef curry, guys. Kasi wala lang, parang ang sarap niyang tignan. Pero yung pag mag-isa na lang siya, parang tignan natin.
Masasabi ko talaga very Pinoy yung team nila dito. Kasi lahat matamis. Manamis-namis lahat eh, no? It's there. The beef curry is there. Hindi siya lasang yung chicken curry. Na typical chicken curry. Ito yung ginamit dito na curry at saka herbs and spices. Pero, ewan ko, natatamisan pa din ako. Siguro, yeah, masarap siya, masarap siya. Pero, could use a little less, sugar for me. Lalo na pag nagkakanin ka. Kasi, manamis-namis na yung kanin eh. So, ba't pinapapako lang siya? Pahinga muna kami. Hanggang 10 p.m. pa naman dito eh. Sagarin ba natin, baby? Okay guys, on to our next plate. Actually, hindi ko na alam kung nakakailang plato na. Ang next na kinuha ko is their dim sum selection. Hindi na naman ganun karami. Pero there's decent selection of dim sum naman. So, yung tatlong kinuha ko are my favorites. Siyempre yung siomai, tapos yung spare ribs, at saka yung Adidas. So hopefully malambot yung Adidas sila as in like nakakain yung buto. Pero I'll start with their siomai. So siguro kasing lasa to nung lumpia. Try natin. Oh yeah. Ganun talaga yon. Same. Isa lang sila ng ginamit na karne. Pero ito yung special yung siomai nila. Masarap. And then their spare ribs. Favorite ko to. Spare ribs over rice. Pero yung tausi. Tausi spare ribs over rice. Pero syempre hindi tayo magre-rice ngayon. Pero ito try pa rin natin. Okay. Yeah. Good. Shaoxin. Tausi sauce. Pork na malambot. Very good. Sarap. And it helps na favorite ko din talaga siya. Pero, masarap siya. For me, kanina sabi ko, yung ibang pagkain matatamis. Ito naman, parang feeling ko, could use a little more sweetness. Pero overall, okay to. Okay. Then, their Adidas, guys. By the looks of it, ewan ko kung nalamigan na lang, pero para matigas siya. Pero tingnan natin kung bite, siya, sarap to the bones na nakakain. Tigas. Kasi usually ako kinakain ko yung buto sa Adidas. Pero, okay naman yung lasa niya. Very decent. Actually, I don't know what goes into what typical Chinese Adidas. Alam ko lang yung sa Pinoy. Pinoy Adidas barbecue. Pero yung sa Chinese hindi ko alam. But it's there. Yung mga typical dim sum sa mga favorite nating dim sum na mga Chinese restaurants. Kuha naman niya yung lasa. Pa naman, kahit yung yung parang pinaka palad niya, ma-collagen pa rin siya for me. Ang gusto ko kasi awan ko sa inyo, baka gusto niyo meron kayong nakakain pa or nakakagat sa Adidas. Pero for me, gusto ko yung mas malambot. The softer, the mushier, the better for me. Okay, umpisa na ng kantahan ng birthday. Try natin yung beef offal soup, guys. Parang siya, papaitan. Papaitan yung sauce niya, pero yung setup ng mga laman is parang sa pares, 'di ba? Parang pares overload, pero ayun, merong pork intestine, tapos merong tuwalya. Tapos ayun, try natin. Dapat may lungs pa nga to kaso hindi ko na lang pinasama kasi busog na ako. Try natin. Alright. Yung lasa niya, lasang papaitan. Pero hindi siya ganun kapait. Kasi di ba usually pag mapait, may parang mga acid pa yun galing sa tiyan. Ito hindi masyado. Very light lang. Nakakaalis siya ng suya actually. Malambot, masarap. Hindi ko alam guys kung kaya ko pa. Siguro dessert na lang. But we'll go around, see if may matipuhan pa ako. Okay guys, last plate na to for tonight. Dessert na. Tapos kumuha ako ng tinig guys. Ang cute nung selection nila ng tea. Ba't andun parang meron silang mga buds, ganyan, mga dried plants. So yun yung ginamit ko. Hindi na yung mga tea bags. So ay itsura niya. Kung ganito talaga to, nag-invento lang ako. So may nakakita sa akin na gumagawa nito. Kasi ano ginagawa ko? Tipo, lalagyan ko lang ng hot water. Tapos, ganun ba? Tapos gumawa din siya. So sana yun nga yun. Pero may labels naman siya guys. So baka yun na nga yun. Pwede mo rin siyang gawin tea. So tingnan natin. Hindi ko alam kung dapat mo may parang tea bag to. Kasi may mga sumasama na
mga petals. Pero masarap. Masarap. Actually, yung ibang ingredients na lagay ko, hindi ako familiar. Inamoy-amoy ko lang. Ang sarap, very floral yung lasa niya. Hindi maasim. Para akong umiinom ng bouquet. Pero masarap nga ba? No joke, masarap. Amoy-amoy lang ng mga nandoon. Tanggal umay din. Sarap. Dalawa lang yung kinuha akong dessert, guys. Meron silang, dami lang choices doon actually. Yung iba mukhang masarap. Yung s'mores, it looks nice. Tapos may ice cream. Yung ice cream nila, ano ata? Selecta ba yun? Ayoko na, wag na lang pala natin sabihin yung brand. Tsaka na lang pag may sponsored. Tapos yung may dispenser sila ng soft serve, vanilla at saka matcha at saka mix sa gitna. Tapos meron din make your own halo-halo pero ano hindi na din. So ayun lang kinuha ko guys. Yung parang dalawang pinakamasarap lang for me is yung cheesecake. New York cheesecake at saka yung tiramisu. So tikman natin. Very thick yung tiramisu nila guys. Oh. Looks promising. Alright. Masarap. Tikman mo na to, baby. Ano yan? Cheesecake. Masarap. Angat yung vanilla niya. Tapos yung pagka dense niya, hindi masyado. Airy pa din siya kahit mukha siyang dense. Which is okay lang sa akin kasi hindi siya nakakaumay. Parang malambot pa rin siya sa bibig. Yun yung gusto kong cheesecake eh. Hindi yung masyado matigas. Kasi may iba ganun gusto eh. Sarap. Tapos hindi siya melt in your mouth. Yo. Nahulog. Dapat kasi iniipit to eh, hindi nahawakan eh. Pero wala, kailangan natin hawakan guys. Hindi siya melt in your mouth na nadudurog siya, hindi siya nagsispread. Yeah? Okay lang daw. Yan natin yung tiramisu nila. Maganda yung layer. Mukhang ginamita ng butter cookies. Lady fingers. Para try natin. Yung pinaka-cake niya, hindi pala siya butter, hindi siya lady finger. Chiffon cake siya na medyo dry for me. Sana sinoke nila. Alam mo yun? Pero wala, na-dry siya. Masarap naman, pero hindi yung nakasanayan na lasa ng tiramisu. Tsaka wala siyang alak. Ano lang siya? Tamis ng cream. Tapos, coffee. A little bit coffee. Cocoa. Matamis yung cream niya. Yun lang. Pero panalo yung cheesecake. As in. Ayun guys, so that concludes our food trip at La Fiesta Buffet. So typical with any other buffet, sa mga dish nila may mga hit, may mga miss. Pero ang nag-stand out talaga sa akin is yung lechon. The service was good. It's okay naman, friendly yung mga staff, and generous magbigay yung mga nasa buffet. Actually, a good portion ng babayaran mo dito siguro is yung sa entertainment talaga. So, perfect siya for your non-Filipino guests to try not only their food but also to enjoy some cultural shows. Anyway, we went on a Saturday dinner time and nasaktuhan namin yung pyro musical. So, ayun, enjoy muna namin to ni Baby. See you soon on my next video and thank you for watching. Bye!